Hello mga kabuhay, nandito na naman po ako, ang inyong kusinirang probinsyana. Bago ang lahat, bago po ako magsimula ng aking mga niloloto ay mag-almusal muna ako. Ito po yung almusal ko. Pahinga muna ako ngayon sa kape. Ito muna ang aking almusal, tinapay at gatas. Itong mga buns na maliliit lang po ito. 5 piso lang po ang isang balot. Pero pwede na po ito pang almusal. Kay araw na naman ng Sabado, ang dami ko pong ginagawa ngayon. Maliban sa maglalaba ako, maglinis ng aming tahanan at magluto. Ganon po ang mga ginagawa bilang nanay. Tapos may mga makukulit pa pong mga anak. Minsan po hindi magkakasundo, nag-away-away. Natural lang po yun sa mga bata. Away-bati po. Pero itong kinakain ko guys, promise ang sarap po nito nga buns. Kahit walang palaman ay malinamnam pa rin. Naalala ko dati nang dalaga pa po ako. Wala akong iniisip kundi ang sarili ko lang. Pero ngayon nagkapamilya na po ako. Hindi na ang sarili ko ang iniisip ko kundi ang aking mga anak. Kung anong lulutuin ko para sa kanila. Para makakain sila ng masustansyang pagkain. Ito pala ang lulutuin ko for today's video. Ay pitsay nga with sardinas. Simplihan lang po natin. Wala nang paligoy-ligoy, magsimula na po ako magluto at ito palang suman nga nabili ko. Halagang 25 lang ay may suman ka ng 4 na piraso. Nakakabusog na po ito kasi siksik po ang laman. Dahil kumain na po ako ng tinapay, mamaya na din po ito. Ako lang kasi ang mahilig nito kasi laking probinsya po ako. Yung mga anak ko, gusto naman nila yung nilagang saging. Luto na pala ito, kaya lilipat ko na dito sa isang bowl. Bowl ba o yahong? Guguluhan ako sa tawag dito sa Manila. Sa amin kasi yahong ito. Dito sa Manila, di ko alam bowl ba ang tawag nito o ano ba. Comment lang po kayo guys kung alam nyo po ang tawag ng yahong na to dito sa Manila. Hindi ko kasi alam. Sa tagal-tagal ko nang nanirahan dito. Itong yahong talaga ang naguguluhan ako sa tawag dito. Naghain na pala ako dito no for today's video. Para magsimula na naman akong kumain. Medyo patay gutom talaga ako dito. Ito pala yung ulam ko. Ang gulay nga pitsay. Dahil yung mga anak ko ay ayaw magpa-video sa akin. Kaya sarili ko lang ang aking binidyohan. Nagsandok na ako ng kanin. Kakaalmusal ko lang kasi kanina at ngayon nagugutom na naman po ako. At magtatanghalian na din po. Ang sarap-sarap kasi ng niluluto ko. Ang pitsay with sardinas. Favorite ko din po ito. Ito ang lagi kong niluluto. Maliban sa mura na masustansya pa. Pero ang sardinas, 1 piraso lang nilagay ko dito at sinahugan ko ito ng egg. Ang itlog po ay dinudurog-durog ko at hinahalo ko na po. Titimplahan nyo lang ng kaunting asin dahil templado na po ang sardinas. Masarap po ito nga sardinas, 5 sardines. Malalaki po ang laman niya. Ayun guys, kain na po tayo sa aking simpleng ulam at simpleng tanghalian na din. Hindi talaga mawala sa akin ang sausawan nga sili. Para sarap na sarap kasi ako dito pag mayroong ganon. Nagsimula na pala akong kumain. Ang sarap ng ulam ko. Kikwento ko pala sa inyo ang love story namin ng sugar daddy ko. Napansin niyo po guys na medyo may edad na po siya sa akin. Opo, totoo po yun. Kasi ang agwat po namin sa AIDS ay 14 years. Noong nagkatagpo kami ng aking sugar daddy, ang edad ko po noon ay 25. Samantalang siya ay magta-39 na po. Pero sabi nga nila, AIDS doesn't matter. Totoo po ba yun? May English na po ako ng konti. Ay hayaan nyo na po kung mali. Basta ganun po. Hindi po ang dahilan ng edad. Pagdating sa, hindi ko alam kung pag-ibig ba yun o naaawa lang po kasi ako sa kanya. Kasi sa lahat po na nangliligaw sa akin ay siya lang po ang medyo mabait. Kasi alam mo naman kung naliligaw ka pa sa isang girl, magpakita ka muna ng kabaitan. Yun pong nakikita ko sa kanya. At talagang pala kaibigan po siya para po sa akin. Ako kasi ang ugali ko ay tahimik lang. Pag hindi nyo ako kausapin at lapitan, talagang hindi po ako kikibo. Kasi mahiyain po kasi ako nung dalaga pa po ako. Siyempre, laking probinsya po ako.
Dalagang Pilipina talaga. Yung mister ko naman ay kababayan ko sa amin. Kaya lang dito po kami nagkakilala sa Manila. Kahit magkapitbahay kami sa probinsya, hindi kami nagkakilala doon. At maniniwala po kayo at hindi, itong mister ko ay katiksmit ko lang po noon. At ako dati nag-alaga po ako ng matanda. At yung matanda po ay lagi po nag-iingay tuwing gabi. Kaya hindi po ako makakatulog. Kaya naghanap po ako ng libangan para tanggal stress na din po at pagod at puyat din. Kaya tamang-tama, broken hearted din po ako noon kasi kakahiwalay lang din po sa first boyfriend ko. Kaya yung kapatid ko ang nagre-reto. Yung kapatid ko ang tulay sa aming dalawa. Kasi siya yung kaibigan ng asawa ko. Siya yung nakilala ng asawa ko. At yung papa niya ang ninong. Kaya igso po sila. Kaya yun sabi niya. At mayroon daw magkipagkaibigan sa akin. At binigay niya yung number ko. Yun, nagsimula na kami mag-text. Hanggang magkaibigan po kami sa text. Pero hindi pa kami nakikita noon. Pero yung mister ko, hindi po siya naliligaw sa text. Hindi po sa messenger. Sa text po nga, load lang po. Ano bang tawag nun? Yung sa text lang po. Kasi wala pa po akong FB dati. 1 taon din kaming nag-text hanggang nagkita na po kami. Pero hindi po niya sinabi sa akin na may edad na po siya. At tuwing magtatanong din po ako sa ate ko kung anong hitsura niya, sabi ng ate ko ay matangkad at guwapo daw po. Napatunayan ko po nung nakita na po kami. Parang gusto kong magalit sa ate ko. Kaya lang po, pakita siya sa akin ng kabaitan. At nirerespeto po niya ako. At palagi din po kami nakikita na hanggang nagka-developan. Yun na nagsisimula in the end. Dito na naman po ako sa aking tambayan. Habang yung mga anak ko ay naglalaro dito. At ito po ang playground nila. Kasi hindi po kami makagala-gala sa mga SM or kaya sa iba pang galaan na may bayad. Kaya kontento na po kami dito. Promise, parang nasa probinsya ako. At hindi ko na kailangang umuwi doon kasi dito pa lang ay nakikita ko na ang probinsya. Pero minsan din namimiss ko yung nanay ko at yung tatay ko din. Pero nag-uusap naman po kami sa messenger. Kaya napawi-pawi yung pangungulila ko po sa kanila. Pero yung nanay ko po napaka-understanding masyado. Makita lang po niya yung anak niya ay tuwang-tuwa na po siya. Pero yung tatay ko ay medyo emosyonal. Tuwing tatawag po ako sa kanya doon at nakausap ko po yung tatay ko ay bigla po siyang umiiyak. Kasi namimiss na daw po niya ako at mga apo niya. Pero sa ngayon hindi po kami makauwi-uwi. Sa mahal ng pamasahe at may pinapaaral pa din po kami dito. Kaya sapat na po sa akin ang ganitong lugar. Para hindi ko po mamimiss ang probinsya. At pag nagugutom din po, may nagtitinda din po sa gilid-gilid. At magsusundo na din po ako kay Baby GR. Ito po yung dadaanan ko. Medyo madamo-damo at maraming bulaklak na nakatanim. Ang ganda po pagmasdan kasi alagang-alaga po nila ang mga damo. Kasi labasan na po, nagmamadali na po ako. Ito na pala si Baby GR nga makulit. Pero natural na lang po yun sa ganyang edad niya. Talaga makulit. Panay pabili ng matatamis na pagkain. Pero ganun naman ang mga bata sa ngayon. Gusto talaga nila ang malalasang mga pagkain. Ayun guys, tumatakbo na siya papunta sa kanyang duyan-duyan. Enjoy na enjoy po kasi siya dito. Kasi marami siyang mga kalaro na nagduyan-duyan din. At naglaro din siya ng ball. Nagpabula-bula. Nakakatuwa talaga. Ang sarap talaga maging bata. Parang simple lang po ang buhay nila. Wala silang iniisip na mga problema. Ang sa kanila lang ay makakain, makalaro. Sapat na po yun sa kanila. At maka-school kung pa-schoolin. Pag hindi naman ay okay lang din po sa kanila. Pero dati nung maliliit pa po kami, konti lang po ang time namin sa laro. Kasi nahati po yung oras namin sa pag-aaral at sa mga gawaing bahay. Kung wala naman kaming pasok ay tumutulong kami sa tatay ko.
nga nangunguha po ng niyog. Kung ano-ano lang ginagawa ng tatay ko para magkapira lang po. Kaya sa mura naming kaisipan at edad, talagang tinutulungan po namin siya. May time pa nga po na kung magkukupras na po yung tatay ko, yung nangunguha na po ng niyog, yung tuyo na po yung niyog, tumulong din po kami sa pagbubuhat. At minsan naman po ay nangunguha siya ng mga kahoy, tumulong din po kami sa pagbubuhat para mabenta po namin ang mga kahoy po. Pero ngayon, iba na po ang kabataan ngayon. Laging nakababad sa cellphone. Kung utusan mo ay laging, wait lang po mama, wait lang po, hanggang natapos na po ang oras. Kaya ang utos mo ay ikaw na lang po ang susunod. Pero pag alam naman po niya nga galit ka na, ay susunod siya pero padabog kasi bising-busy sa kaka-cellphone. Kung ano mga laro-laro sa cellphone ang inaatupag. Ayun guys, pauwi na kami dito ni Bebe GR. Napakadaldal ko talaga. Pero sa sunod kong mga videos ay makikilala nyo pa po ako. Gusto ko pong i-share sa inyo ang mga karanasan ko bilang probinsyanang kusinera. Dahil hindi po ako nakakaluto sa kagaling ko lang magsundo ng aking anak. Bumili na din pala ako ng lutong ulam sa labas. Ito pong lumpiang togi. Muntik na akong magkamali. Akala ko lumpiang Shanghai. Lumpiang togi pala ito. Sa labas lang po namin ito na bili. Hindi ko lang po ito nabidyohan kasi makulit po si GR. Habang naglalakad po kami ay panay turo sa mga tindahan nga manadadaanan. Pakasarap din po ang sausawan nila nga suka. Maraming sili at sibuyas. Parang alam nila ang gusto kong sausawan. Pero dati po nagtitinda po kami nito. Pero habang nagugutom po kami ay pinapapak namin ito. Hindi na namin pinapartneran ng kanin kasi nakakabusog na po ito. At least ko po sa inyo ang aking nabiling suman. Itong suman na po hindi ko po nakain kanina. Ngayon ko na lang po ito kainin. Iwan ko panay kain ako dito for today's video. Palakain ako dito buyag. Parang patay gutom ako dito. Nasasarapan kasi ako sa tsura. Parang kakaibang suman. Tingnan ko nga kung anong laman. Sabi kasi nang nagtitinda suman daw ito. Binubuksan ko na po para matikman na din. Pinailawan ko kay titingnan ko kung gaano kasarap at anong klaseng suman ito. Ang gusto ko sana yung kamuting kahoy nga suman. Kaya lang po wala akong mabibili dito. Nilalagyan pala nila ng toothpick. Ang bandang ibabaw, binubuksan ko na po guys. Suman nga pala. Natatakam talaga ako sa itsura. Sabi kasi ni Manang medyo matabang daw kasi ganun talaga ang suman. Kaya kumuha po ako ng sugar at nilagyan ko po sa gilid. Para maisawsaw ko na po at makain. Parang mukhang masarap po ito. Masarap nga talaga. Parang ganito ang feelings sa unang first meet ng first love. Nagsimula na ako ditong magmukbang. Kain tayo mga guys. Pero sa probinsya po namin, yung matatanda doon ay mahilig magawa ng ganitong pagkain. Kaya lang po hindi ko po talaga natutunan ang magbalot-balot po nito. Kasi parang ang ginawa nilang pambalot dito ay parang buli or dahon ng niyog. Parang ganun po ang ginawa nilang pambalot. Kaya sa walang experience, mahirap po gayahin ito. Ang alam ko lang na pambalot ay dahon ng saging. Yun ang kaya kong gayahin. Parang asin lang po ang hinahalo nila. Kaya kailangan mong partneran ng asukar. At pagkatapos ko naman ng aking kainan ay nagluluto na naman ako ng bilong-bilong. Kainan na naman dito para sa aming hapunan. Ito po yung hapunan ko for today's video. Mayroon din ako natira kanina nga gulay. Gipartneran ko na lang po ng paksiw, isda. Dito po nagtatapos ang ating video. Salamat po.